dito po sa lahat ng mga politikong mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat. At siyempre, dito naman po sa aking mga subscribers, followers at mga viewers, swertihin na kayong lahat. Ayan. Iyan po yung lagi kong ipinagdarasal na kayong mga subscribers ko ay ibigay na ng ating Panginoon ang mga swerte na dapat para sa inyo. At ganoon po dito sa aking mga basher na mga pangit, ay kung gusto ninyong gumanda at gumawa po, at kung gusto rin nyong swertihin sa buhay na kagaya po nitong mga subscribers ko, mag-subscribe na rin po kayo dito sa Birana Live Studio TV. Ayan, at lahat naman po ay binibigay kong option sa inyo. Nasa sa inyo na lang po yan kung inyong iti-take. O, kagaya natin itong mga quadcom na ito. O, hanggang ngayon di pa nagsusubscribe dito sa channel ko. Ayan, hanggang ngayon ay na mga pangit pa rin talaga. Makikita nyo naman po dyan sa hearing sa Kongreso ngayon. Yun po ba si Sindan niya na nagsasalita, naghiwi, tapos yung kanyang gupit parang bang bunot. Yeah. Diba? Nakita nyo naman po yan. Hindi ka na kailangan magpakita rito. At alam ko, sinubaybayan nyo yung hearing dyan sa Kongreso. Ayun, at yun, yung gupit niya parang bao, parang bunot. Tapos yung pag nagsasalita siya, nakaganyan ng bunganga, ay putang ina, kung ganyan ang itsura ko, hayop, hindi na ako magpapakita dyan. Nakakahiya ka, Sindan niya. Ano yan? Si Kwan? Ang pangalan niyo, basta Sindan niya. Meron din dyan si Bunggalon na mukhang daga naman. Ano ba naman yan? Sabi ko nga po, mag-subscribe kayo dito sa akin channel. Gugwapo kayo. Maniwala kayo sa akin. At kung ano yung, kung gaano kagwapo yung nagsasalita sa harapan ninyo, ganon ang mangyayari sa inyo. Hindi kagaya yung ngayon. Nagsasalita kayo sa television, nakaganyan, no? Ano? At saka yung abogada ng Kwan, yung nalimutan ko ang pangalan, yung nakablo, ay puta, yung bunga niya, kahit na buong kalabaw, ipalunok sa kanya, malulunok na ang laki ng bunganga. Utang ina yan, may tsura itong hayop nito. Ikaw rin, attorney Bunganga, ay mag-subscribe ka rito sa channel ko, tiyak gaganda ka. Maniwala ka sa akin. Ito po ay tested and proven na itong sinasabi ko kasi lahat po ng aking mga subscriber ang gaganda na, ang gugwapo pa, ang tatalino pa, aba, mga masuswerte pa. Ayan, lahat all in one po rito. Maniwala kayo sa akin. At yung isa naman, yung sabi nga po nung nag-comment dito, anong nakaraang araw sa vlog ko, para daw drum na pinutol. Imaginin mo, nandiyan na lahat yung mga itsura nito mga ito. At yun, Attorney Badam, mag-subscribe ka na sa channel ko para gumanda ka naman. Nandiyan kayo sa television eh. Ang papangit ninyo. Ang papangit ninyo. Ano bang mga itsura meron kayo? Saan ba kayo nanggaling? Mga alien ba kayo? Para kayong mga alien, sa totoo lang. At ito na nga po, mga kaibigan. At sabi ko nga po na hindi ko na kailangan magpakita rito ng ebidensya o resibo. Kita nyo naman, napanood nyo naman kung paano kumaripas ng takbo ito si Trillanes. Noong hahatawin sana ni President Duterte ng mikropono, ay kumaripas ng takbo. Pero pagkakalam ko nung nahimasmasan at iniskortan ng ng
tawag dito, yung mga security guard dyan, pinabalik lang din. At inaantay ko nga sana hanggang sa matapos yung second wave na hahambalusin ni President Duterte ng mikropono. Ayan. So, ibig sabihin, kumpirmado po yung aking sinasabi na itong si Trillanes nag-iisa ang bayag. Oh, yan. Kasi sabi yan ni President Duterte, nag-iisa lang daw ang bayag niya. Totoo lang. At tapos yung natitirang bayag niya, parang aratilis. Kaya naman pala, kumaripas ng takbo nga. Aambaan ni President Duterte ng mikropono, kumaripas ang takbo. Grabe. Pero pagka, at itong si Paduano, bastos pa rin. Akala mo kung sino di ba? Kita niya naman yun. Napakabastos. Kaya sabi ko nga may oras ka rin. Ayan. Dahil pagka nagkataon, ako ang duduro sa noo mo, hindi lang basta duro. Bubutasin ko yung noo mo. Maniwala ka sa akin. Pero, alam niyo sa totoo lang, kayo naman ang nakakapanood, kayo naman ang nakakapagsabi, hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa matapos na lang yung hearing, wala po ako nakita na napindown nila itong si President Duterte. Wala po silang napala. As in, wala. Ayan. So, ibig sabihin, talagang kailangan na talaga nila mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, itong mga nandiyan sa Quadcom, para tumalino. Kasi hindi nila na-pin down si President Duterte. Ibig sabihin, mga tanga ito, mga bobo ito. Kaya sinasabi ko, kung gusto nyo tumalino, diyan sa Quadcom, subscribe sa Birana Live Studio TV. Ayan. Ako na nga ito nag-o-offer Paulit-ulit ko na nga lang ino-offer ito sa inyo, yun nyo pa. Mariosep! Ay, nako naman. At, ayun, at kinausap yata ni BP Saras itong si Barbers na pauwi na lang daw yung tatay niya. At, imaginin mo, ganyang edad, magmula kaninang umaga hanggang sa matapos. Ang sinasabi pa nga niya, gusto niya mag-stay na hanggang alas 2 sa madaling araw. Kasi, ay nako, anyway. At ang kapansin-pansin dito, hindi ko pa nakikitang, kasi habang gumagawa ako ng video, ay pansamantalang iniwan ko muna yan. Yung panonood ng hearing na yan. Pero hanggang sa oras na binitawan ko muna dahil ito, gumagawa ako ng video, ay kapansin-pansin na hindi pa po nagsasalita si Akop. At gusto ko saring pansinin ulit na kung paano magsalita yan, kung tatalbog-talbog pa rin ba yung postiso niyan. At ito naman ay reaction na video nga ito, reaction na bilang isang nanood sa Quadcom hearing na yan, ay in fairness naman dito kay Barbers, okay naman. At wala naman tayong dito, nakitang bagamat may mga papitik-pitik na mga kampi niya din sa mga kasamahan niya, ay in general, okay naman yung pagtrato kay President Duterte. Maliban nga lang dito kay Paduano na ito na talagang bastos pa rin. Kaya ito, sabi ko nga, itong pagpapahiya niya rito kay President Duterte, 1,000 times ang ibabalik ko sa kanya pag nagkita kami nito. 1,000 times. At yan po ang aabangan ninyo, mga subscribers ko. Kung papaano yung sinasabi kong 1,000 times ibabalik ko sa kanya, well, tingnan na lang po natin sa mga darating na panahon, darating na araw, malay natin, bukas makalawa magsalubong na kami nito, di mabutas ko na ang ulo nito. Bastos At ayun pala, kaya pala isa rin sa kumaripas ng takbo ito si Trillanes
Dahil yung palang mga Miron, yung mga kasama ni President Duterte, kasama na ba dyan si Kone, si Doc Lorin Badoy, ay hahampasin na rin pala sana niya ng payong. Ay, hahampasin na rin pala ng payong kahit ito, maripas ng takbo istorya. Tingnan mo yung kanay, nakita niyo naman kung paano talagang bastos talaga itong Trillanes ito kailan. Pag nasa hearing na sila, pero Duterte lang ang pan. Ang dami-dami niya mga akusasyon. Yan yung akusasyon niya noong araw pa. At paulit-ulit na lang. At sabi ko nga, kawawa itong Trillanes na ito dahil imaginein mo, sa physical na anyo, titingnan mo, medyo may itsura naman kaunti yan. Okay naman ang itsura, panlabas. Pero yun po ang problema, nag-iisa lang pala ang bayag at yung natitirang bayag niyang isa, aratilis lang palaki. Yung kaya pala abnormal niya. O, di ba? Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ganyang ka-abnormal yung taong yan. Dahil yung pala ay kulang pala talaga. At ito rin naman si Paduano, hindi rin naman ako nagtataka kung bakit bastos ito kasi nga, supot nga eh. Ganyan yung mga supot. Supot na, maliit pa ang kargada. Mabuti lang ito si Dan Fernandez at hindi nag-ipal-ipal ito. Isa ring pipino ito eh. Naku po, Diyos mio. Tingnan nyo, hindi rin kayo nakaporma. Wala rin kayong nakuhang, hindi rin nyo napin down si President Duterte. Kasi nga, bobo nga kasi kayo. Yun ang sinasabi ko. Talagang kun kayo. Kulang siguro yung pinainom sa inyo ng mga magulang ninyo doon ng gatas ng mga bata pa kayo. Kaya mga bobo kayo. Di ba? Kitang-kita naman. At yun nga. At nagmamagaling din itong mga NPA dyan. Yun. Si Diokno nagsalita rin. Mabuti pinipigilan niyang bumuka yung bibig niya. Kasi nga, pag bumuka yung bibig niya, makikita ninyo yung ngipin niya, kasing lalaki ng ngipin ng kalabaw, pag ngumiti yan, parang ngipin ng kalabaw. See? Pero dito talaga ako sobrang nabububuhan dito sa congresswoman na yung parang pinutol ng drum at saka naka-Pilipiniana. Doon talaga, napansin ko talaga yung kabubuhan nito. Talagang makukuhan kayo eh. At talagang tinitigan ko, talagang tinutukan ko ng gusto habang nagtatanong siya kay President Duterte. Akala mo ang talitalino. Sa totoo lang, sa biglang tingin, ang talitalino. Pero napakabuba itong abogadang ito. Ang talitalino pag nagsalita, talagang makikita mo yung katalinuhan. Kapag hindi mo nga alam at hindi mo tinutukan, masasabi mo na talagang genius itong abogadang drum na ito. Pero hindi. Boba rin. So, lahat naman sila dyan, actually. Pero yung talaga nagtataka ako kung bakit, sa totoo lang, kung bakit hindi nagsalita aywan ko lang, kung mamaya, kung pag-resume ko mamaya, pagkatapos itong video ko, aywan ko lang kung sa katapusan ay magsasalita si Akop. So, yun ang mamaya, babalikan ko yan dahil ito, sabi ko nga gumagawa ako ng video. Anyway, at yun lang, at katawa-tawa itong nagaganap na hearing dyan dahil ni katiting wala silang nakuhang pwedeng mapin down nila si President Duterte. Isa pa pala, yung ICC ng ICC, lagi na lang nila sinisingit ang ICC. Kung na nga yan eh. Kung talagang may ICC pa, kung talagang may jurisdiction pa talaga yung ICC na yan, matagal nang pumunta rito. At actually, nandiyan na nga eh, sa Maidas Hotel na yan ay inisponsor yan Romualdez at saka itong sino yung congressman na yan na mukhang kuhol na bumili ng helicopter at saka private plane. Yan ang nag-sponsor at yan sa hotel niya pinatira. Yung ICC na yan. At anyway, yun naman ang sinasabi. At ang matindi pa dito,
yung hinamon niya si Trillanes na sige, magbibigay ako ng ano yun, yung authorization letter na para buksan yung account ko. Ngayon, kung wala yan, ay kung mayroon yan, existing yan, yan mismo sa harapan ninyo, magbibigti siya. Pero kasama si Trillanes. Yan na. Ayan na naman, hinamon niya si Trillanes na dapat sabay sila magbigti. Talagang grabe, no? At, yun, so para yun na natin nakita, yun ang natin naobserbahan at siguro hindi na natin pakahabaan pa. Basta po, itong kaunting-kaunti na lang po yung idadagdag natin sa ating subscriber. Marireach na po natin yung 100,000 subscriber at mauumpisa na po natin yung rapid draw. Kaya po sige lang po, magpa-subscribe lang po kayo na magpa-subscribe para madali nating ma-reach yung 100,000 subscribers. So, doon po naman sa kwan, intindihin niyo po kasi yung sinasabi ko. Kasi nga po, diniscuss ko na po dito na sa halip na yung subscribe ang ipadala niyo doon sa Tareck Hassan Mirza, yung mismong video ko ang pinapadala niya. Anong sense noon? Hindi kayo nakikinig kasi. At ang sinasabi ko, kaya ko nabigyan ng regalo itong si Mary Ann Guilor at saka itong si Blissy Bilyones kasi natuwa ako dahil nung marolyo, nung tagabasa ko, yung mga FB account nito, punong-puno, nakashare dyan yung mga videos ko. Ay, ang problema yung iba, sinisend dun sa Tareck Hassan Mirza, para ano? Ikaw naman, isip-isip. Diba? Huwag ganun. Para, kasi minsan kaya nagagalit lang ako dahil nga, sayang. Dahil hindi ka masasama. Sayang lang. Dahil kung mali-mali yung ginawa mo. Huwag ganun. Intindihin yung sinasabi. Para sa ganun ay wala akong isipin. At gusto ko, lahat ito ay ibibigay natin ng parehas. Ngayon, kung sino yung manalo, ay di yun ang manalo. Ganun lang po yun. At least wala akong iniisip na kaya hindi nanalo yung isa na yun kasi mali-mali yung ginawa. Hindi po ganun. At saka kung sinabi na nung tagabasa ko na ayusin mo yan kasi hindi na pindot yung bill, huwag na kayong makipag-debate pa. Kaya nga sinabi niya sa inyo dahil mali nga. Napakasimple lang naman po Pindot ang subscribe, pindot ang bill, pindot yung all. Tapos, pag nagawa nyo na po yan, i-screenshot nyo po. Pag na-screenshot po ninyo yan, ipadala nyo po doon sa Tareck Hassan Mirza. Ganun lang po kasimple. Ewan ko bakit hindi nyo nasusundan. But anyway, at talagang hindi ko alam kung talagang kung hindi susuko itong mga quadcom na ito kasi ang sinasabi ni President Duterte ay pwede siya hanggang alas 2 sa madaling araw. So, aywan ko lang kung titingnan ko mamaya pagkatapos ko nito kung talagang kung hindi susuko itong mga quadcom na ito. So far ay hindi ko na kailangan i-elaborate pa yung mga nangyari kasi alam ko nakatutok kayo dyan. Nakatutok rin kayong lahat yan. At yun nga lang ang dinouble broadcast ko lang yung kumaripas ng takbo si Trillanes dahil hahambalusin ni President Duterte ng microphone. Ayan. Kaya, ako maripas ng takbo. At ayun po, napatunayan nyo na itong si Trillanes talagang isa lang ang bayan. At kawawa naman at maging abnormal. Wala sa hulog, kumbaga. At wala sa kulang, kumbaga. Yun, kawawa naman. Kaya, alam mo Trillanes, kung ako sa iyo, subscribe ka rito sa Birana Live Studio TV para makorek pa yung bayag mo. Kasi nga, baka sakaling maibalik pa yung nawawala mong bayag. Ay, kapadwano, mag-subscribe ka rin para ako sana lang matuli ka.
Ay, nako si Paduano. Bastos pa rin talaga. Grabe ang kabastusan ng hayop nito. Anyway, hindi ako magagalit ngayon. Pero, ano pa mo gagawa kung galit-galitan ako dito na, wala namang mangyayari. At pinatanda ko lang yung sarili ko. Ay salit na sa edad kong 175 ang bata ako patingnan. Kasi gagalitin ko yung sarili ko. At tingnan mo nga si Jokno. Di ba? Ilang taon na ba yan? Siguro, mga pan lang siguro yan. Mga 60 or 65. Mga ganun siguro. Tingnan, tanda-tanda na tingnan. Tingnan mo. Kasi nga, yan yung mga taong minalas. Yan. Ako naman, kaya ganito ang itsura ko sa edad kong 175 at dahil nanatiling parang mukhang bata, kasi ako naman ay pinagpala. At yan po ang gusto kong mangyari sa inyong lahat ng mga subscriber ko. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at bumata, gumanda, gumwapo. Ayan. At doon naman po sa lahat ng may mga sakit ng mga subscribers ko at mga followers ko, at ganoon din po sa may mga problema sa buhay. Lord, pagalingin mo na po sila, tanggalin mo na po yung mga nagpapagabag sa kanilang mga sarili, upang sa ganoon ay makapaglingkod sila sa inyo ng tapat. Ayan. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi pagkatapos kong magdaldal dito? Siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.